Alam mo ba? Hindi lang mga city hall ang pwedeng ipagmalaki ng mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas. Pati ang mga provincial capital natin may kanya-kanyang ganda at kwento. Mula sa mga makasaysayang gusali hanggang sa mga modernong arkitektura, bawat kapitolyo ay simbolo ng kultura at pag-unlad ng probinsya. Kaya sa video na ito, sama-sama nating kilalanin ang top 25 pinakamagagandang kapitolyo sa Pilipinas. Ano-ano kaya ang nasa listahan at alin kaya ang masasabi mong pinaka-majestic sa lahat? Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe. I-share mo na din ang video na ito para mas dumami pa ang makadiscover sa ganda ng mga kapitolyo sa ating bansa. Let's get started! Top 25. Iloilo Provincial Capital. Ang Iloilo Provincial Capital ay isang modernong architectural masterpiece na may glass facade at rooftop gardens. Isa ito sa pinaka-eco-friendly na government buildings sa Visayas. Ang bagong kapitolyo ng Iloilo ay tinaguriang Green Building dahil gumagamit ito ng renewable energy at sustainable design. Top 24. Camiguin Provincial Capital. Simple ngunit elegante. Ang Camiguin Provincial Capital ay napapalibutan ng luntiang kalikasan at tanawin ng mga bundok at dagat. Ang Camiguin ay tinaguri ang Island Born of Fire dahil sa dami ng bulkan dito at makikita ang ilan sa mga ito mula mismo sa harap ng Kapitolyo. Top 23. Eastern Samar Provincial Capital. Matatagpuan sa Borongan City, ang Eastern Samar Provincial Capital ay may minimalist at tropical-inspired design na bumabagay sa baybaying tanawin ng rehiyon. Ang Kapitolyo ay matatagpuan malapit sa baybayin kung saan unang sumisikat ang araw sa buong bansa, kaya perfect ito para sa mga mahilig sa sunrise view. Top 22. Sulu Provincial Capital. Ang Sulu Provincial Capital ay may arkitekturang may halong Islamic at modernong disenyo na sumasalamin sa mayamang kultura ng Tausug. Ang disenyo ng Kapitolyo ay inspirasyon mula sa moske, kaya makikita ang dome at intricate patterns na tunay na Mindanaoan pride. Top 21. Dinagat Islands Provincial Capital. Ang Kapitolyo ng Dinagat Islands ay dinisenyo na parang barko, simbolo ng koneksyon ng probinsya sa dagat at sa mga isla nito. Kaya't pakiramdam mo para kang nasa gitna ng karagatan kahit nasa bundok ka lang. Ang Dinagat Islands ay isa din sa mga pinakabatang lalawigan ng bansa at ang Kapitolyo nila ay simbolo ng bagong simula at pag-asa ng mga dinagat noon. Top 20. Nueva Ecija Provincial Capital. Ang Kapitolyo ng Nueva Ecija sa Palayan City ay kilala sa grand entrance, malawak na grounds at modernong disenyo na may halong classic touches. Ang Nueva Ecija ay tinaguri ang Rice Granary of the Philippines, kaya't may mga detalye sa loob ng Kapitolyo na sumisimbolo sa agrikultura ng probinsya. Top 19. Leyte Provincial Capital. Isa sa mga makasaysayang gusali sa Eastern Visayas, ang Leyte Provincial Capital sa Tacloban City ay may neoclassical design at malawak na harapan. Ang gusaling ito ay minsang nagsilbing seat of the Commonwealth Government noong panahon ng World War II sa ilalim ni President Sergio Osmeña. Top 18. Negros Occidental Provincial Capital. Isa sa masterpiece ni architect Juan Arellano, ang Negros Occidental Capital ay heritage structure na may neoclassical columns at fountains sa harapan. Ito ay idineklara bilang National Historical Landmark at isa sa pinaka-iconic na kapitolyo sa buong bansa. Top 17. Masbate Provincial Capital. Matatagpuan sa sentro ng Masbate City. Ang Kapitolyo ay merong simple ngunit eleganteng disenyo na bagay sa isla na kilala sa cowboy culture.
Ang Masbate ay Rodeo Capital of the Philippines. At tuwing piyesta, dito mismo sa harap ng Kapitolyo, ginaganap ang ilang aktibidad. Top 16. Davao Occidental Provincial Capital. Isa sa mga pinakabagong kapitolyo sa Mindanao, modern at sleek ang design nito, may halong tropical elements na bagay sa klima ng rehiyon. Ang Davao Occidental ay isa sa mga youngest provinces ng bansa, kaya't ang kapitolyo nila ay simbolo ng bagong yugto ng governance sa rehiyon. Top 15. Agusan del Norte Provincial Capital. Ang Agusan del Norte Provincial Capital sa Butuan City ay may modernong disenyo at napapalibutan ng malawak na greenery. Ang Butuan ay kilala bilang Home of the Balangay Boats, kaya ang loob ng Kapitolyo ay may mga wood patterns na inspired sa mga sinaunang bangka. Top 14. Batangas Provincial Capital. Ang Batangas Provincial Capital ay kilala sa grand architecture nito, malinis na paligid at fountain park na paboritong pasyalan ng mga Batanggenyo. Ito ang isa sa mga pinakapinupuntahang kapitolyo dahil sa ganda ng landscaping at scenic view ng Batangas Bay. Top 13. Bohol Provincial Capital. Moderno at maaliwalas, ang bagong Bohol Capitol Complex ay itinayo matapos masira ang lumang gusali noong 2013 dahil sa lindol. Ang disenyo ng Kapitolyo ay may earthquake-resistant structure, patunay ng resiliency ng mga Boholano. Top 12. Bulacan Provincial Capital. Ang Bulacan Provincial Capital sa Malolos ay may neoclassical design na may historical feels. Isa ito sa pinakapinong heritage-style buildings sa Central Luzon. Ang Malolos ay cradle of the First Philippine Republic, kaya't punong-puno ng kasaysayan ang paligid ng Kapitolyo. Top 11. Cavite Provincial Capital. Matatagpuan sa 13 Martires City, ang Cavite Capitol ay modernong gusali na may malapalasyo at symmetrical na design. Ang Cavite ay Land of the Brave at ang Kapitolyo nila ay may mga monumento bilang pagpupugay sa mga bayani ng revolusyon. Top 10. Cebu Provincial Capital. Ang Cebu Provincial Capital ay isa sa pinakamatandang kapitolyo sa bansa. May classic white, neoclassical design na mala mini White House. Itinayo ito noong 1937 at isa sa mga obra ni Architect Juan Arellano, kaya tunay na architectural gem ito ng Visayas. Top 9. Lanao del Norte Provincial Capital. Ang Kapitolyo sa Tubod ay may modernong disenyo at may overlooking view ng ilog at bundok, maaliwalas at napapalibutan ng kalikasan. Ang Lanao del Norte ay tinaguriang Land of Beauty and Bounty at makikita ito sa preskong tanawin ng kanilang Kapitolyo. Top 8. Laguna Provincial Capital. Ang Laguna Capital sa Santa Cruz ay may modernong gusali na may glass design at clean aesthetic. Paboritong spot ito ng mga turista at locals. Malapit ito sa Pagsanhan Falls at Mount Makiling, kaya perfect spot din para sa nature lovers. Top 7. Pangasinan Provincial Capital. Ang Kapitolyo sa Lingayen ay may iconic neoclassical design at isa sa mga pinaka-preserved heritage buildings sa bansa. Ito ay itinayo noong 1918 pa at naging witness sa maraming makasaysayang kaganapan sa Pangasinan. Top 6. Pampanga Provincial Capital. Ang Pampanga Capital sa San Fernando ay simple pero elegante. May puting fasad at malinis na paligid na swak sa culinary capital vibe ng probinsya. Itinayo pa noong panahon ng mga Amerikano, ang Pampanga Provincial Capital ay isa sa mga pinakamatandang gusaling pampamahalaan sa gitnang Luzon at patuloy pa ring ginagamit hanggang ngayon. Top 5. Quezon Provincial Capital.
Matatagpuan sa Lucena City, ang Quezon Provincial Capital ay isa sa pinakamatandang government buildings sa Southern Luzon. May Art Deco style at fountain park sa harapan. Itinayo pa ito noong 1900s at naging background ng ilang pelikula dahil sa classic look nito. Top 4. Palawan Provincial Capital. Ang Palawan Provincial Capital ay kilala sa kakaibang dome-shaped design na gawa sa limestone at coral-inspired texture, isang perpektong representasyon ng natural na ganda ng isla. Ang disenyo ng kapitolyong ito ay inspired sa hugis ng perlas na simbolo ng ating bansa bilang the Pearl of the Orient Seas. Isa rin ito sa pinakakilalang landmark ng Puerto Princesa. Top 3. Tawi-Tawi Provincial Capital. Ang Tawi-Tawi Capital ay isa sa mga may pinakakaibang disenyo sa bansa na may Islamic-inspired domes at tanaw ang dagat sa paligid. Ang tanawin mula sa itaas ng Kapitolyo ay breathtaking, kung saan tanaw mo ang dagat, mga isla at ang Bongaw Peak na parang postcard view ng Mindanao. Top 2. Zamboanga Sibugay Provincial Capital. Ang Zamboanga Sibugay Provincial Capital ay may kakaibang arkitektura na hango sa kultura ng Mindanao, na may kombinasyon ng moderno at tradisyonal na disenyo na agad mong mapapansin mula sa malayo. Ito ay may distinctive red and white design na nagbibigay karakter at buhay sa lungsod ng Ipil. Ang disenyo nito ay sumasalamin sa pagkakaisa ng iba't ibang kultura sa probinsya, kung kaya't madalas itong tawaging simbolo ng pagkakabuklod ng Sibugaynons. Bukod sa pagiging seat of government, madalas itong pagdausan ng mga provincial events at cultural shows, kaya't palaging buhay ang paligid ng Kapitolyo. Top 1. Sultan Kudarat Provincial Capital. Ang Crown Jewel. Ang Sultan Kudarat Provincial Capital sa Isulan ay parang palasyo na may grand domes, golden details at symmetrical layout na mala Middle Eastern ang vibes. Ang disenyo ng Kapitolyo ay inspired sa kultura ng mga Muslim sa Mindanao na sumisimbolo ng yaman, dangal at pagkakaisa ng iba't ibang tribo sa lalawigan. Ang Kapitolyo ay ipinangalan sa dakilang lider na si Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat, na kinikilala bilang simbolo ng katapangan at karunungan ng mga Mindanawan. Isa ito sa mga pinaka-photogenic government building sa bansa at madalas itampok sa mga tourism videos ng Mindanao. At ayan na nga, ang top 25 pinakamagagandang Kapitolyo sa Pilipinas. Mula Luzon hanggang Mindanao, bawat Kapitolyo ay may sariling ganda. Patunay na ang galing ng Pilipino sa arkitektura at sining ay makikita hindi lang sa simbahan o museo, kundi pati sa mga gusaling nagsisilbing puso ng ating mga probinsya. Ikaw, kabida, alin sa mga Kapitolyo ang pinaka-napahanga ka? I-like mo na ang video na ito kung proud ka sa Kapitolyo ng probinsya mo. I-comment mo na rin kung anong mga pinaka ang meron sa inyo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga interesting topics tulad nito. Patuloy nating ipagmalaki ang ganda ng Pilipinas dahil sa bawat Kapitolyo may kwento ng pag-asa, kasaysayan at pagkakaisa. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli, kabida!